Okay, so mga kapatid, naipangako po natin na tatalakayin ay yung pabalita ng tatlong sinugong anghel sa Apokalipsis 14. Mahalaga po ito kasi lahat naman ng denomination ay nagtuturo ng kahalagahan at ang pinakasentro ng doktrina talaga ay yung tinatawag na kaligtasan. Ang salvation ay tinatawag po itong gospel or ibanghelyo. Yan, sa Tagalog ay mabuting balita. Bakit mabuting balita? Kasi nga sa kabila ng ating pagiging makasalanan at dahil sa kasalanan ng ating hantungan ay kapahamakan. Subalit ang Panginoon ay gumawa ng paraan para yung ating destinasyon na kapahamakan ay mabaling. Kasi kung titingnan natin yung origin ng paglikha ng Diyos sa tao, ay inilagay ito ng Panginoon para mamuhay na walang hanggan. Kailanman ay hindi pinlano ng Panginoon na gumawa ng tao na mamamatay. O hindi tinakda ng Diyos na ang kanyang nilikha ay mamatay. Nagkaroon lang po ito ng kamatayan dahil nga sa merong kalayaan na ibinigay ang Diyos at merong tinatawag po nating sukatan ng katapatan o yung test of loyalty. Yung pinagbawal niya na kumain ng kahoy. No? Ayaw niya na kumain ng kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Dahil pag kinain yun ay mamamatay. So, madaling salita, ay kumain si Adan at si Eva. No? Si Eva ay tinokso ng ahas. At dahil wala naman silang ibang kasama, at ang babae ay nilikha, binigay ng Panginoon sa lalaking si Adan. Kaya wala na po siyang magawa. At ito po ay kinuha mula sa kanyang tadyang na malapit sa puso. Kaya nga sabi ng kanta wala ka nang magagawa, mahal mo na. Yun. So, kumbaga, sinamahan na lamang ni Adan si Eva doon sa masaklap na maging kahantungan. So, ang tao ay mapapahamak. Lahat ng tao nagkasala. No? Roma 3:23 ang sabi po doon sa talata. Roma 3, talatang 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun. So, walang taong hindi nagkasala, mga kapatid. At dahil nagkasala siya, sabi po, sa size 23, ano ang hantungan nung nagkasala? Sabi po dyan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So lahat tayo mamamatay. No? Pero napakabuti ng Panginoon, ang sabi ng aklat ng Juan sa 3 talatang 16 ay sa halip na mamatay. Yung tinutukoy po ditong kamatayan ay yung ikalawang kamatayan, yung parusa ng ikalawang kamatayan. Ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang tao na hindi sasampalataya ay diretso doon sa kapahamakan na iyon. Pero yung sino man na sasampalataya sa Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, opposite, ikalawang kamatayan or everlasting death. No? Kamatayan yun kasi maraming tutol doon sa aming video na walang eternal torment. Meron daw talaga di everlasting life din yon kung gano'n. Pero merong sinasabi sa Biblia na ikalawang kamatayan, matay talaga yon. Hindi po everlasting life yon. Pag sinabing everlasting death or ikalawang second death, mamamatay po talaga yon. So ang sikreto ay sumampalatay sa ating Panginoon. So yan po yung tinatawag na gospel. Mabuting balita. Ngayon, dito sa talatang Apokalipsis, mga kapatid, ay dito yung nakabase ang ating tatalakayin. Doon sa talatang 6, 14:6 muna, uulitin lang po natin ang sabi po dyan. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. So napansin po ninyo yung salitang mabuting balita na walang hanggan. Yung anghel dito, ulitin natin, hindi literal ito, kundi messenger. Kasi yung angelos ay messenger. So, ito ay kumakatawan, mga kapatid, sa
kilusang pangrelihiyon. Ito po yung remnant. Ito po yung nalabing binhi ng babae na binanggit sa chapter 12. Ang dala-dala niya ay everlasting gospel na kailangan ibalita. Mabuting balita na walang hanggan ay kailangan ibalita sa mga nananahan sa lupa. So, ibig sabihin, ito po ay laganap na pabalita na dadalhin ng iglesia, tunay na iglesia, na laganap din, mga kapatid, sa lahat ng nananahan sa lupa. Tingnan natin yung English niyan. Sa King James, ang pagkakabanggit po dyan, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. So, ang sabi dyan, having the everlasting gospel. Ito po yung hindi napapansin ng ibang mga evangelical, mga kapatid, na dito sa Revelation may everlasting gospel, at ito po ang dapat may parating sa lahat ng nananahan sa lupa. Kasi po, pag ang everlasting gospel na tinutukoy ay hindi based dito, ay hindi dapat yun tanggapin. Ito ang dapat na maging malaganap na ebanghelyo. Ngayon, ano ang nilalaman nito? So, punta tayo dyan sa verse 7. Total na dyan na sa English. Unahin na natin basahin yung English bago yung Tagalog. Ang sabi dyan, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him. For the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters. So makikita po ninyo dito, mga kapatid, kaya natin tinalakay ito kasi nauna po nating napag-usapan yung judgment. For the hour of His judgment is come. Ayan. So, natalakay na po natin yon. Kaya ang tatalakayin natin, yung fear God at yung worship Him. I give glory to Him. At saka I worship Him that made heaven and earth. So, meron tatlong batalakayin po tayo dito kasi apat po ito. Atin pong isa-isahin ngayon. So, puntahan natin yung Tagalog niyan. Ang sabi dyan, tatalakayin natin ngayon ay yung ibig sabihin niyang unang binanggit. Matakot kayo sa Diyos. So, tandaan natin, kasama po ito sa everlasting gospel. Ano? Ngayon, titingnan natin yung definition. So, let the Bible interpret itself. Kaya nga. So, may tinatawag po tayong wide context, historical, o kaya ay the broader context, totality of Scripture. Sa aklat ng awit ay mayroon pong binabanggit po dito sa 111 verse 10. Para makita po natin kung ano po ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ayun. So yung pagkatakot sa Diyos dito, pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. So, pansinin po ninyo yung talata, no? Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Yan. Ang may karunungan ay may mabuting pagkaunawa at ito ay lahat ng mga tao na sumusunod sa kanyang mga utos. Ang linaw po dyan, oh. Yung pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. So, yung karunungan na binabanggit niyan, na may mabuting pagkaunawa, ang lahat na ano po, nagsisisunod sa kanyang mga utos. Ito ang problema ngayon. Meron dukhang pantas na malalaki, meron pong matalino na nagpapakilala. Pero ang problema, ayaw sumunod sa utos. So dito ay malinaw na yung wisdom, ito mayroong malinaw at tamang pagkaunawa. At yung mga ganun tao ay nagsisisunod sa kanyang mga utos o utos ng Diyos. Ang linaw po dito, mga kapatid. So, ang pagkatakot pala sa Diyos ay magdadala sa atin doon sa karunungan. So, ano yung pagkatakot sa Diyos dito? Magdadala sa atin sa wisdom. At ang karunungan ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maraming tao ngayon ay galit sa utos. Hindi iyan dapat na sundin. Tandaan natin, palagi po natin ipinapangaral na hindi tayo iniligtas ng kautusan. Hindi po nakabase sa pagsunod ang kaligtasan. Pero hindi po ito pwedeng hindi
maunawaan ng tao sapagkat ito ang magiging batayan ng kanyang matuwid na pamumuhay. Ayan. So, merong isang tao na kinikilalang matalino sa kasaysayan ng Biblia, si Haring Solomon. At halos alam niya ang lahat ng bagay, mga kapatid. Meron lamang siyang inamin na ilang bagay na hindi niya alam. Ganito ang sabi niya tungkol sa karunungan, mga kapatid. Unang Hari 4:29 hanggang 34. Sige, ilagay mo nga sa magandang balita, Biblia. Walang kapantay ang katalinuhan at karunungang ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang katulad ang kanyang kaalaman. Ito ay higit sa karunungan ng lahat ng mga matatalinong tao sa silangan at sa buong Ehipto. Sabi sa 31, mas marunong siya kaysa sino mang tao. Mas marunong siya kay Ethan na mula sa angkan ni Isra at kay Heman, Kulkol, Darda na mga anak ni Makol. Naging tanyag siya sa lahat ng bansa sa paligid. Siya ang may akda ng 3,000 salawikain. Kumatha rin siya ng 1,005 awit. 33. Nakapagpapaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman. Matindi, ano? Mula sa sidan ng Libanon hanggang sa hisupong tumutubo sa pader, na ipapaliwanag din niya ang tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa. Gayon din ang tungkol sa mga ibon at isda. 34. Dinadayo siya ng mga hari sa buong daigdig upang makinig sa kanyang karunungan. Pinapupunta rin sa kanya ang maraming mga tao upang siya'y mapakinggan. Naging bantog si Solomon. Maraming tao ang interesado sa kanya. So, ang tanong ay, tayo ba ay interesado din kay Solomon na anak ni David? Kaya doon sa awit ni David, ang sabi niya, ang pagkatakot sa Diyos ay pasimulan ng karunungan. Kung ganoon, napakatalinong ng taong ito. Ibig sabihin, dapat lang din tayo maniwala sa sinasabi niya. So ano po ang sinasabi ni Haring Solomon tungkol sa pagkatakot sa Diyos? Sa Ecclesiastes 12, talatang 13, ay ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. O napakalinaw ng sinasabi, ito'y matalino, mga kapatid. Nabasa natin kung gaano katalino ang taong ito. Kaya kung ang mga tao noon sa Biblia ay interesado sa katalinuhan ni Solomon at pumupunta talaga sa kanya, ganun siya kabantog. Ibig sabihin yung salita ng ito ay hindi pwedeng walang kwenta. Pag nagsalita isang taong matalino ay hindi po pwedeng baliwalaan natin yan. At ang sabi po niya rito, ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Bakit daw? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So kung may kukontra dito, matalino man o hindi, ay ibig sabihin ay sinasalungat niya itong pinagkalooban ng kalaptalinuhan ng Diyos na tao. So, pinauso ni Satanas ang aral na masama ang sumunod sa utos ng Diyos. Naisip niyo po ba yun, mga kapatid? Kung bakit wala talagang katalinuhan doon sa hindi pagsunod sa utos? Ay isipin mo yan, Brother Gomer, may katalinuhan mo doon. Maimpyerno daw yung sumunod. Ay, ang talino At yung hindi sumusunod, yun ang ililigtas. Nasaan yung katalinuhan dyan? Piruin mo, yung nagtuturo na sumunod sa 10 utos ay susumpain. At yung hindi sumusunod, ipagpapalain. Ay talaga namang kayo na ang matalino, sabi nga nila, kapatid. So, basahin man natin ang buong Biblia, wala tayong mababasa na masama ang sumunod sa utos ng Diyos. Ilalagay lang ho ito sa tama, Wag lang pong gagawing basihan ng kaligtasan ay ilagay natin ito sa batayan ng pamumuhay ng tao ay wala hong masama talaga doon. Actually, may misinterpret na talasa sa Biblia kasi nga yung mga Hudyo ay dumating na yung Kristo, sa utos pa rin nakatingin. Ayan ang mali po doon. Dapat kay Kristo tayo nakatingin para yung pagsunod sa kautusan ay ginagawa po nating kagalakan. So, pagdating ng ating Panginoon, ay mabuti na lang
nang dumating ang ating Panginoon, hindi niya na pinatupad yung tinatawag na theocratic form of government na pag nagkasala, patay agad pag napatunayan. Pagka sa Old Testament, papatayin walang pagsala, pag nahuli sa akto. Sa pagdating ng ating Panginoon ay hindi niya pinayagan, kundi ay nagkalat yung patay dyan sa kalsada, mga kapatid. So, tingnan po natin, ang sabi po dito para mapatunayan po natin ang ating Panginoon ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagsunod sa utos na ito kasi nga ito ay mahalaga na nakikita doon sa isang mananampalataya. Dito sa Mateo 7:21 ay meron po ditong babala ang ating Panginoon. Ang sabi po dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Alam nyo, mga kapatid, napakahirap hong pilipitin yung talata at sabihin na yung 10 utos ay hindi kasama sa kalooban ng Ama sa langit. Tandaan po ninyo, sa lahat ng creation, itong 10 utos lamang at yung tao ang ginamitan ng Panginoon ng aksyon o kaya ng kanyang kamay. Yung tao, hinulmahan, hinugisan, at yung pong 10 utos sinulat sa pagitan ng kanyang daliri. Mabigat ang salitang ito. Hindi papasok sa kaharian ng langit ang hindi gumaganap sa kalooban ng Ama. Hindi po nagtuturo ng salvation by works ang ating Panginoon, kundi ang tinutukoy po niya rito, mga kapatid, ay yung mga may pananampalataya. Kasi pag nangaral po tayo para doon sa hindi sumasampalataya, hindi natin tuturo yung kautusan. Ang ituturo natin, ipapakilala natin si Kristo. At doon dapat sasampalataya. Pero dito, sumasampalataya na ito kasi nga, nananalangin, tumatawag sa Panginoon, may pananampalataya na siya. So, hindi tama na isang sumasampalataya ay walang bunga o hindi sumusunod, mga kapatid. So, ang tanong ngayon ay, bakit sinabi ng Panginoon na hindi papasok sa kaharian ng langit at hindi gumaganap? So, mali ba ang Panginoon? Siyempre, hindi siya mali. So, hindi rin mali si Apostol Pablo, kaya dapat po natin tingnan kung ano ang mensahe nito. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa unang Korinto 11:1 ay sabi po niya, maging tagatulad kayo sa akin, gaya ko naman kay Kristo. Kung gano'n, ibig sabihin, yung pong nauso na doktrina na huwag susunod sa utos ay sa kalaban po talaga ito. So si Apostol Pablo sa ang Panginoon ay magkapariho po sila, mga kapatid. Ngayon, titingnan po ninyo, bago ko ibigay kay Brother Gomer, meron lang po akong ipapakita po sa inyong isang punto ng isang nilalang na nawala sa kanya yung pagkatakot sa Diyos. At ang binagsakan po niya ay walang iba kundi yung labanan ang kautusan ng Diyos. Kung matatandaan po ninyo, puntahan nga muna natin itong Apokalipsis 12:17 bago natin puntahan kung sino ang nagpauso nitong paglabag sa utos ng Diyos. Sabi po rito, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuon ni Jesus. So yung dragon ho dito, si Satanas, yung yawa, sabi ng mga Bisaya, nagalit ho siya doon sa babae at ang binalingan niya yung binhi ng babae. So yung babae po rito, alam natin na yung Israel, tinatawag na babae ng Sion. Ibig sabihin yung lahi niya, yung remnant. Ito yung mga Kristiyano na nagtuturo ng pagiging masunurin sa utos ng Diyos at may patutuon ni Jesus. Dito galit si Satanas. Yan. Particular na po yung 10 Commandments, mga kapatid. Kaya ang tanong ngayon ay, ano po ba ang kasalanan na nilabag ni Satanas? Kasi, prangkahin na po natin, idinidiin po natin dito at tinutukoy po talaga na kautusan dito ay hindi yon mga seremonyalo, siyempre. Hindi dito yung mga batas sa Israel sa tinatawag na civil law nila or judicial law. Ang tinatawag na moral law na applicable sa lahat ng tao is yung 10 Commandments. Alam niyo po ba na si Lucifer ay isa sa
anghel na lumabag. At sa aking pong pag-aaral, pagbabasa ay lumabag po siya sa 10 utos, mga kapatid. Paano po natin napatunayan? Puntahan natin yung Isaias 14, talatang 12 at 15. At ganito po yung ating mababasa. Yan. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. So itong tala sa umaga ay walang iba kundi ito ay ang anghel na dati ay taglay niya ang kagandahan at pambihirang katangian. Ang tanong ay, bakit siya lumagpak sa lupa? Tanong mismo dito, no? Ano't nahulog ka mula sa langit, no? So, verse 13, ito ang dahilan. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ito yung gustong gawin ng anghel na ito. Gusto niya sumampa sa mataas na bahagi ng langit. Gusto niya na itaas ang kanyang luklukan doon. Kasi ang pagkakabanggit niyan, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan. Tingnan po ninyo mga terminong ginagamit dito. Ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduludulong bahagi ng hilagaan. Ibig sabihin, mataas na posisyon sa langit, gusto niyang abutin. Punta tayo sa verse 14. Sabi diyan, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. So, ibig sabihin, nag-aambisyon po siya, no? Ang salitang ito ay isang napakataas na ambisyon mula sa isang nilikha or nilalang. Nag-aasta siyang parang siya ay manglilikha or creator. Samantalang siya ay created lamang. Ito po ay isang pagmamataas. So ano ang resulta ng kanyang pagmamataas? Verse 15, gayon may mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. So nabaliktad yung kanyang ambisyon na lumuklok sa trono ng Panginoon at umasta na parang Diyos, ay bumagsak siya sa ang pinakamataas na bahagi ang gusto niyang abutin, ang binagsakan niya, pinakamalalim na bahagi ng hukay naman. So nabaliktad mga kapatid. So meron ding binanggit sa sulat ng isa pang propeta, si Ezekiel. Ganito naman ang kanyang sinabi sa Ezekiel 28, talatang 15. Ang sabi po ay ganito, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay masumpungan sa iyo. Paano daw nasumpungan ang kasamaan sa anghel na ito? Ang sabi, dating sakdal ka hanggang sa makita sa kanya ang kalikuan. Sa kanyang pagmamataas ayon doon sa kay Isaias, yun ang nasumpungan sa kanyang pagiging masama. Ibig sabihin, yung pride, yung kataasan, ito po ay yung kasamaan na nakita sa kanya, na gusto niya, nag-aambisyon siya na maabot at kunin ang posisyon ng Panginoon. So, ang nangyari, sabi doon sa Isaias, ay inihulog po siya, mga kapatid. Alam nyo, nagkaroon po ng labanan. Doon sa Apokalipsis, ay nagkaroon po ng labanan doon. Ang labanan na nangyari sa langit, mga kapatid, ay hindi po ito hindi ito labanan na mayroon mga high power na mga armas. Basahin nga natin ang kapitulo 12 ng Apokalipsis at talatang 7. Ang sabi po dito, nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. 8, at hindi sila nanganalo, ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. 9, at inihagis, sabi diyan, inihagis ang dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas,
ang dumadaya sa buong sanglibutan, inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama siya. Sa madaling salita, natalo si Lucifer doon. Kaya siya po ay naging kalaban na tuluyang naging kalaban. Kaya yung pangalang Satanas o Diablo at Satanas o tinatawag siyang dragon, ang matandang ahas ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Kaya yung pong pangalan na ni Satanas na dati ay Lucifer. Sabi po dito sa, pakita nga natin ito. Yung King James kasi, sabi po dyan, Isaiah 14:12, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer?" Yung pong Lucifer, mga kapatid, ang meaning po nito, ayan yung Hebrew name po niya, Hillel. Lucifer, light bearer. Ang isa sa kahulugan niya ay shining one or morning star. Yan, napakaganda po ng pangalang Lucifer. Pero doon sa talatang 12 nito, diyan sa talata yan na 12:9, tinatawag na siyang Diablo at Satanas. At kung titingnan po natin sa talatang 12, ay inulit po uli yan, mga kapatid, yung salitang Diablo na bumaba sa atin. Kaya't magala kayo, o mga kalangit, at kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit. Ayon, sa pagkalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. So, yung term ng Diablo, mga kapatid, ay tinutukoy nga itong Satanas dyan. At yung Satanas po, mga kapatid, eto, sa Greek ay Satanas talaga. Ang meaning po niyan ay adversary or one who opposes. Ayan. Disapprove, against. Yan po yung mga meaning ng Satanas. Ibig sabihin, kung ipinapatupad ng Diyos yung kanyang utos at meron po kayong maririnig ngayon na huwag tuparin, ang ibig po sabihin ay yun na ngayon sinasabi po dyan sa Apokalipsis 12:12 na magagalak kayo o langit. Bakit magalak? Kasi kasama nila dati itong Lucifer, inalis na sa kanila. Ang problema, itinapon sa lupa. Kaya sabi niyan, magalak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. So, nagagalit po siya. At ang kinagagalitan ni Satanas, na dating Lucifer ngayon ay laban, against. Tingnan niyo po itong kabilang screen, adversary, one who opposes, disapprove, against. O, balikan natin yung, punta natin yung 17, nitong 12 ng Apokalipsis. Tingnan niyo po. Yan, verse 17 lang, Nagalit ang dragon sa babae. Ano ginagawa kasi ng babae? Nagsisitupad sa utos ng Diyos at may patutuon ni Jesus. So nakita po ninyo ngayon, kaya huwag tayong magtaka kung bakit malamang meron na mga comment tayong makikita dyan. Wala na yan, lipas na yan, kay Moises lang yan. Pero hindi naman nila ma-reconcile kasi yung mga aral nila, meron din kinukuha sa kautusan ni Moises. So malinaw ngayon, mga kapatid, yung nagtuturo na huwag sundin ang 10 utos. Ito po yung nadaya ng kaaway. Di ba binasa po natin doon Kasi dumadaya sa buong sanglibutan. Naku po, kaya nga, ang pangangaral ng Ibanghilyo, yung everlasting gospel na matakot sa Diyos, dapat maipangaral. Puntahan nga, 14:7 nga uli. Kasi mahalaga na makita po natin ang bagay na ito. Sa talatang 6, ipangangaral daw saan? Upang ibalita, ang mabuting balita, hanggang upang ibalita sa lahat ng nananahan sa lupa at bawat bansa, angkan at wika at bayan. Ay bakit kailangan laganap ang pangangaral ng pagkatakot sa Diyos? Kasi nga, bumagsak dito yung galit sa utos ng Diyos. Balikan natin yung 12, talatang 9. Tinan mo, ng Apokalipsis 12:9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Ano nga po yung meaning
ng Satanas, mga kapatid. O yan o, ang meaning ng Satanas, adversary, one who opposes, disapprove, against. So, gaano karawak ang pangangaral ni Satanas na wala ng 10 utos? Dumadaya sa buong sanglibutan. Kaya ang pangangaral din ng mabuting balita dapat ay pang buong sanglibutan. Aba, kung sasabihin ng isang tao, kami ang tunay na Iglesia. Nako po, ay isa lang naman yung nahikayat. Isa lang yung nagla-like ng video niya. Meron din. Siguro, ewan ko, baka lagpas din ng 5. Sinong maniwalang kinakausap daw siya ng Diyos? So, sa ibang mga denomination na kilala lang, sa isang barangay, sa isang bayan, o kahit na buong Pilipinas kilala, sa ibang bansa hindi naman, ay malabo ho. Tapos, ang problema pa, Brother Gomer, wala na utos. Ay kakampi ho ni Satanas yan, mga kapatid, maniwala kayo. Kasi nga, ang kalaban ni Satanas, yung bayan ng Diyos, nagtuturo ng sumunod sa kautusan. So, ang lina po ng sinasabi po dito sa atin, na talagang mahalaga po itong matakot sa Diyos. Kasi nga po, ang kahulugan po nito ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. So, merong patuto tayo na yung mga anghel na naiwan dun sa langit ay masunurin sa utos ng Diyos. At yung nahikayat ni Satanas na 1/3 ay kasama na rin niyang ayaw sumunod sa utos. Tingnan niyo po yung awit 103 verse 20. Ang sabi po dito, purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya. Ninyong makapangyarihan sa kalakasan. Na ano daw? Gumaganap. Gumaganap sa kanyang salita na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. So ito pong nakikinig, kung titingnan po natin yung magandang balita Biblia, ay sumusunod. Kasi yung mga anghel doon, wala namang Biblia doon sa langit na katulad natin. So yung alam nilang kalooban at kautusan ng Diyos doon ay hindi written, kundi yung mga napakinggan ng mga anghel galing sa Diyos. So ibig sabihin, itong mga anghel na ito, sumusunod talaga. Pero si Satanas hindi sumunod. Nakahikayat pa, Brother Gomer. Nakachamba pa siya. Kaya sabi sa unang Juan 3:8, ay ganito, mga kapatid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang dyablo sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng dyablo. Kaya great controversy, matinding labanan talaga ito. Si Kristo, wala raw makapapasok sa langit kundi sa gaganap sa kalooban. Sabi naman ng Satanas, hindi. Kaya makikita po ninyo ngayon, huwag kayong magtaka kung bakit ang daming denomination galit sa 10 utos. Kasi si Satanas napakarami hong nadaya. Tingnan po ninyo, si Satanas, tinukso niyang ating Panginoon. At dito makikita natin kung ano ang naging kasalanan ni Lucifer. Alin doon sa 10 utos ang kanyang nilabag. Tandaan nyo, binasa natin sa Isaias kanina, gusto niyang pumunta doon sa bundok, yung mataas na posisyon. Uupo siya sa dulo ng kaitaasan. Mateo 4, talatang 8. Pansinin po ninyo yung sabi ng talata. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian. So ito po yung ambisyon ni Satanas doon sa langit. Pero binagsak siya. Ngayon dito, ipinapakita sa atin sa pamamagitan din ng mentalidad o pag-uugali ni Satanas. Pumunta siya sa pinakamataas na bahagi ng bundok, lubhang mataas. Di ba sabi niya sa Isaias, uupo ako sa bundok ng kaitaasan, mga kapatid. So pansinin niyo, pinagdalhan ng dyablo sa Panginoon, pinakamataas na bundok. At ang sabi niya sa talatang 9, at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Tingnan niyo po mga kapatid, yung position pala na gustong abutin ni Lucifer, yung pinakamataas, gusto niya sambahin din siya kagaya ng Diyos. Ayan. So nakita na po natin mismo galing sa bibig ni Lucifer kung ano yung nalabag niya sa 10 utos.
yung sambahin at magpatira pa sa kanya. Kaya pala dinala niya doon sa pinakamataas. Sabi ni Lucifer, akin to. Yan, ibibigay ko sa iyo. Lahat. So itong lupang ito, inangkin niya. At doon siya sa pinakamataas na bahagi ng mundo. At yun po ang dating pangarap niya sa langit na pinakamataas na bahagi ng langit. Yung trono ng Diyos. Kaya pala, gusto niya sambahin din siya ng mga kapwa niya, mga anghel. At dito ngayon, ang ating Panginoon mismo ang gusto niyang sambahin siya. Balikan natin yung Isaias 14, talatang 13. Pansinin niyo po ang tulad ng mga salita po dito. Sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduldulang bahagi ng hilagaan. Ayan. At sa talatang 14, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. So dito sa lupa, ay dala-dala pa rin ni Lucifer yun. Inangkin niya yung lupang ito na kanya. Ano ang sagot ng Panginoon? Talatang 10, Mateo 4:10, ang sabi ng Panginoon ay ganito. Yan. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So ito ang isa sa pumasok sa puso ni Satanas, marahil dahil nakita niya na ang mga anghel ay sinasambas ang Panginoon doon sa langit, gusto rin niya ganon din. Nang ibinagsak siya sa lupa, ang Panginoon ay gusto niya sambahin siya. O kaya nga tama, magkakilala po talaga si Satanas ang ating Panginoon, mga kapatid. So kaya natin kinukuha ang idea dahil sa kanyang pagkahulog mula sa langit, nalakalabag siya sa kautusan ng Diyos. At kung babalikan natin kung itutuloy natin yung talatang 11 dyan, nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. O kita mo na. Ang gusto sana ni Satanas, bakit ang Panginoon, pasasambahin niya para sumamba rin sa kanya yung mga anghel, ay hindi siya umubra. So sino sinamba ng mga anghel? Di yung ating Panginoon, no? Ang paglilingkod na binabanggit yan ay nakauko lamang sa nilalang. Yung pong Greek word dyan na pinaglingkuran ay diakoneo. Yan, dyan kinuha yung deacon na naglilingkod sa iglesia, meaning servant. So ito ay kasalungat, mga kapatid, sa yung pagsamba, paglilingkod na gusto ni Satanas iukol sa kanya. Ito po ay pagkilala sa ibang Diyos maliban sa Diyos. At ang masaklap, yung sarili niya ang gusto niyang gawing Diyos. Ibig sabihin, nalabag po ito ni Satanas. No? Mga kapatid, ang utos na nasa Exodus chapter 20, verse 3. Ang sabi diyan ay sa Exodus 20 talatang 3, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Talatang 5, huwag mong paglilingkuran sila o huwag yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na papanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi na mga napuput sa akin. Ito po yung utos na direktahan na nilabag ni Lucifer. Kaya wag tayong magtaka nang bagsak siya sa lupa, dala-dala niya yon. Kaya pala nung tuktuhin ang Panginoon, sambahin mo ako doon din sa tuktok. Napansin po ninyo? At huwag tayong magtaka. Maraming galit sa 10 utos ngayon. So alam na natin kung sino ang pinakinggan nila, hindi ang Panginoon, hindi ang Diyos. Brother Gomer. Dito sa ating pinag-aaral ngayon, Brother Johnson, ay ito nga yung tinatawag na everlasting gospel na nababasa natin dito sa Apokalipsis 14. Ngayon, ang gusto kong i-emphasize dito, Brother Johnson, ay bakit ito yung panawagan ng 3 anghel. Actually, 3 anghel ito, pero yung unang anghel, ito yung kanyang panawagan. Matakot kayo sa Diyos,
Mabuti siguro basahin natin sandali. Bakit ito po yung panawagan? Ano ho? Ikukonekta natin kung bakit. Sa 14:6 ng Apokalipsis, ang sabi po dyan ay ganito. Pakinggan po natin. 14:6, Apokalipsis. Nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Sa 7, ang sabi niya, na sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay kalwalhatian sa Kanya. Ano ho ang dahilan, kapatid? Ano po yung dahilan ng panawagan ng anghel? Bakit nananawagan siya na ang tao'y matakot sa Diyos, magbigay kalwalhatian sa Kanya? Ang sabi po diyan, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Ano? So, kung titingnan mo ito, Brother Johnson, kung bakit nananawagan itong anghel na ito ng dapat ay matakot sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya, ay sapagkat ang sabi, dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Kanina ay ipinahayag na ni Brother Johnson na kapag ang pinag-uusapan ay pagkatakot sa Diyos, ay maliwanag po sa banal na kasulatan na ito po ay mayroon pong kinalaman talaga sa pagsunod sa Kanyang kalooban, sa Kanyang mga kautusan. Ibig sabihin, yung panawagan ng anghel na ito ay kailangan na ang mga tao ay bumalik sa pagsunod sa utos ng Diyos. Ayan po yung kanyang panawagan dito. Actually, meron pong binabanggit doon sa isang talata ng awit. Pakinggan po ninyo sa talata ng awit, sa 119 verse 126. Ang sabi diyan sa talatang yan, pakinggan po ninyo ha, kapanahunan sa Panginoon na gumawa sapagkat kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. Nakita po ninyo rito? Ang ibig sabihin, talagang yung kautusan pala ng ating Panginoon ay winalang kabuluhan, Brother Johnson. At kung titingnan natin ang connection nito, kung bakit ito yung panawagan ng anghel, sapagkat ang sabi niya ay dumating yung kanyang paghatol. Kung maaalala ninyo mga kapatid, nung mga nakaraang ating pag-aaral, ay napag-aralan natin yung tinatawag na paghatol. Okay? At yung paghatol po na yon ay pagkatapos nung paghahari nung maliit na sungay. So, ikokonekta natin bakit ang panawagan ng anghel dito sa paghatol ay sumunod or matakot sa Diyos. Ano ba ang ginawa nitong maliit na sungay? Bakit yun ang panawagan ng anghel noong siya ay mangaral na ng mabuting balita? Balikan po natin yung Daniel. Ang sabi doon sa 7, sa 24, tingnan po natin, 7:24 ni Daniel. Tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon. At ang isa'y babangon na kasunod nila. Ito yung maliit na sungay, mga kapatid. At siya ay magiging kaiba kaysa mga una. At kanyang ibabagsak ay 3 hari. Verse 25. Siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. Nakita po ninyo, itong gawain ng maliit na sungay na ito, ang sabi niya ay magsasalita ng mga laban sa kataas-taasan, lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, at iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Nakita po ninyo, pinakialaman pala, Brother Johnson, nitong maliit na sungay na ito, yung kautusan ng Diyos. Hindi nakakapagtaka na ang panawagan ng anghel after nitong maliit na sungay na ito ay matakot sa Diyos. Nakita po ninyo? Kasi itong maliit na sungay pala, ang ginawa nito ay iisiping baguhin ang kautusan. Ayan. At gaano katagal niya itong gagawin? Ang sabi rito, sila'y magbibigay sa kanyang kamay ng isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Sa tagal ng panahon na ito, Brother Johnson, niyurakan nitong maliit na sungay na ito ang kautusan ng Diyos. At ang sabi pa doon sa, tingnan po ninyo doon sa Daniel 8. Kasi ito po yung dahilan bakit yung panawagan ng anghel sa Apokalipsis ay tungkol sa pagkatakot sa Diyos, tungkol sa kautusan ng Diyos. Kasi pala, ito palang kapangyarihan na ito na bumangon, itong maliit na sungay,
abay ang kanya palang pinakialaman, Brother Johnson, ay yung kautosan ng Diyos. Tingnan po ninyo sa Daniel, sa 8. Tingnan po ninyo dito sa 8, at kung ano ang ginawa nitong isang maliit na sungay dito. Sa 8, ang talata ay 12. At ang hukbo ay nabigay sa kanya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang at kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa. Yun. Nakita po ninyo mga kapatid, itong gawain ng maliit na sungay na ito sa mahabang panahon. Isipin mo, 1,260 years, Brother Johnson, na naghari itong maliit na sungay at ang sabi rito, iwinaksi yung katotohanan sa lupa. Ang sabi doon sa Daniel 7:25 ay kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Hindi nakakapagtaka, Brother Johnson, na pagkatapos nitong maliit na sungay, pagkatapos ng paghahari ng maliit na sungay, ang panawagan ay manumbalik ang mga tao sa pagkatakot sa Diyos. Sapagkat ang sabi nga doon ay winalang kabuluhan ng kanyang kautusan eh. Ito po yung dahilan bakit yung panawagan ng anghel. Sapagkat kung titingnan po natin, dito po sa Daniel, sa 7, basahin po natin yung 7:8. Pansinin po ninyo, bakit ito talaga yung dahilan, bakit ganun ang panawagan ng anghel. Tingnan po ninyo ha, aking pinagdili-dili ang mga sungay, narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti, na sa harap niya oy 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Pagkatapos nitong kapangyarihan ng maliit na sungay, Brother Johnson, pag binasa natin sa talatang 9, ano ang kasunod? Tingnan po ninyo. At king minasdan hanggang saang mga luklukan ay nangalagay. Yung at isa sa matanda sa mga araw ay nangaupo at kanyang suot. Ang kanyang suot mabuting parang nyebe. Ang mga buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan at mga liyab ay mga liyab ng apoy. At ang mga gulong niyon ay nagniningas na apoy. Verse 10. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya. Maka 10,000 na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya, ang kahatulan ay nalagda. Nakita po ninyo, at ang mga aklat ay nangabuksan. Ang ibig sabihin, Brother Johnson, pagkatapos ng paghahari nitong maliit na sungay na ito, na ang kanyang ginawa ay iwinaksi ang katotohanan sa lupa, inisip na baguhin ang kautusan, ang panahon at ang kautusan ng Diyos. Ang sabi rito ay, ang kasunod pala nito ay yung kahatulan. Ito yung judgment. Kaya doon sa Apokalipsis, Brother Johnson, noong dumating ang judgment dito, ang panawagan ng anghel, matakot sa Diyos. At yung pagkatakot sa Diyos ay ibabalik muli yung pagsunod sa kautusan, sa kanyang kautusan. Kaya hindi nakakapagtaka, Brother Johnson, yun nga, yung dinidiscuss mo kanina, sapagkat si Satanas nga ang nasa likod ng mga ito, ay hindi nakakapagtaka na galit talaga siya dito sa samahan na may dala-dala ng pabalita ng pagkatakot sa Diyos. Kasi kalaban ito magkalaban nga sila Ibig sabihin, kapag itinuro natin itong pagkatakot sa Diyos, nilalabanan natin si Satanas. Kasi si Satanas, ang gusto niya, yun nga, itong ginawa nitong maliit na sungay na iwinaksi niya yung kautusan ng Diyos. Ito yung dapat nating makita kung bakit ang panawagan doon sa Apokalipsis 14 noong anghel ay matakot sa Diyos. Sapagkat ang mga tao na winalang kabuluhan ang kautusan ng Diyos. Ito po yung dapat nating maintindihan dito, mga kapatid. Iwinaksi yung katotohanan. Ay alam naman natin, ano ba yung katotohanan? Ang sabi doon sa awit, basahin natin. Awit 119 verse 142. Ang katwiran mo ay walang hanggang katwiran at ang kautusan mo'y katotohanan. So maliwanag na yung iwinaksi ng maliit na sungay nung siya ay maghari sa loob ng napakahabang panahon, walang iba,
pinakialaman niya yung kautusan ng Diyos. Kaya nga, nung matapos yung paghahari ng maliit na sungay at bumangon yung samahan, dala-dala yung mensahe na ang mga tao na ipapangaral sa lahat ng mga tao ang pagkatakot sa Diyos. Kaya lang, yun na nga, i-discuss na ni Brother Johnson. Of course, si Satanas, hindi po yan papayag ng ganon-ganon. Marami po siyang mga alipores. Nandito nga, nagko-comment yung isa ayaw sa kautusan Galit. Nandiyan na kagad. Oo. Bilis Nakita ko na kagad galit sa kautusan Sino bang galit sa kautusan? Si Satanas yan. Tama. Maliwanag. Oh? Nakapagpadala kagad Hindi siya. ka magalit sa kautusan ng Diyos kung hindi ka kay Satanas. Si Satanas lang po ang galit sa kautusan, mga kapatid. Kaya lang marami siyang alipores. At itong pagkatakot sa Diyos, kahit po balikan po natin, yan po talaga ay may kinalaman sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Magbasa tayo ng ilang talata. Halimbawa dito sa unang Samuel 12:14. Tingnan po ninyo. Unang Samuel 12, ang talata 14. Kung kayo'y matatakot sa Panginoon, ang liwanag po niyan kung kayo'y matatakot sa Panginoon at maglilingkod sa Kanya at makikinig sa Kanyang tinig at hindi maghihimagsik laban sa utos ng Panginoon. Kaya nga yung pagkatakot sa Panginoon, mga kapatid, walang kaduda-duda na ito po'y connected sa pagsunod sa kanyang utos, Brother Johnson. Hindi ho kayang tutulan yan ng kahit na sino. Kapag ikaw ay sumusunod sa utos ng Diyos, ikaw ay natatakot sa Diyos. Tingnan po ninyo yung example doon sa Exodo. Ipapakita ko po yung isang example dito sa Exodo 1. Tingnan po ninyo sa Exodo 1. Ang talata ay 15. Sabi dito sa talatang ito, at ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot. Nakita po ninyo na Hebrea, na ang pangalan ng isa ay Sipra at ang pangalan ng isa ay Pua. Verse 16. Sabi diyan, at kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan, kung lalaki ay papatayin nga ninyo. Datapwat kung babae ay inyong bubuhayin. O nakita mo, yun yung utos ng Paraon. Ay pagdating sa 17, ano sabi? Tingnan po ninyo. Datapwat ang mga hilot ay nangatakot sa Diyos. At hindi ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari ng Ehipto. Ang ibig sabihin, hindi natakot sa hari ng Ehipto yung mga hilot. Saan sila natakot? Sa Diyos. Kasi hindi nila sinunod yung Paraon. Ang sinunod nila yung Diyos. Ano bang utos ng Diyos? Huwag kang papatay. Ay sabi ni Paraon, pagkatingin yung lalaki patayin. Nakita po ninyo? Ang utos ni Satanas patayin. Ang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Ngayon, itong mga Hebrea, saan natakot? Natakot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya hindi ka po pwedeng sabihin mong takot ka sa Diyos pero galit ka sa kanyang utos. Malabuhong mangyari yun, mga kapatid. Kaya kung itutuloy natin dyan, sabi sa 18, tuloy natin. At ipinatawag ng hari sa Ehipto ang mga hilot. At sinasabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang bagay na ito? At inyong iniligtas na buhay ang mga batang lalaki. 19. Sinabi ng mga hilot kay Paraon, sapagkat ang mga babaeng Hebrea ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsya. Sapagkat sila'y maliliksi at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila. 20. At ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa mga hilot. At ang bayan ay kumapal at naging totoong makapangyarihan. Bakit? 21. At nangyari na sapagkat ang mga hilot ay natakot sa Diyos. So hindi humalabo, mga kapatid, na pag sinabing matakot sa Diyos, ay dapat sumunod ka sa kanyang mga utos, Brother Johnson. At kung bakit yun ang panawagan ng anghel doon sa Apokalipsis 14, sapagkat yung Apokalipsis 14 ay natapos ng maghari yung maliit na sungay. Na ang ginawa ng maliit na sungay, ibinagsak ang katotohanan sa lupa, iwinaksi. Ang sabi doon, inisip na baguhin ang kautusan. Kaya nga sa mahabang panahon, wala walang katotohanan, kaya dark ages ang tawag po dyan Kaya nung bumangon yung samahan na ibinangon ng Diyos sa pamamagitan ng hula, dala-dala yung kalooban ng Diyos, yung kautusan ng Diyos. Kaya nga, 12:17, tingnan po ninyo.
Apokalipsis 12:17. Ito yung karakter ng bayan ng Diyos sa huling araw na ito na may daladala ng pabalita ng unang anghel, yung matakot sa Diyos. Sabi dito, nagalit ang dragon sa babae. Ito po yung church. Umalis upang bumakas sa nalabi. Nakita mo, nalabi. Sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may mga patutuo ni Jesus. So itong nalabi na ito yung may daladala ng pabalita na ipinabalita sa buong sanglibutan na tayo ay bumalik sa pagkatakot sa Diyos. Eh kaso, may kalaban eh. May kalaban. Kaya yung iba, mas marami ang kalaban, Brother Johnson. Kaya nga itinuturo natin dito na matakot sa Diyos, bumalik sa pagsunod sa kautusan, ay maraming galit. Ay bakit? Kasi hindi talaga pwedeng yung laman kasi laban yan eh. Tingnan mo sa Roma 8:3. Tingnan mo ninyo. Roma 8 ang talata ay 3 nga ba yun? Tingnan niya natin yung 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapot ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Tuloy. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay ano daw? Pakikipag-alit laban sa Diyos. Ano yung ibig sabihin ng pakikipag-alit? Pakikipag-away sa Diyos. Paano ka ba makikipag-away sa Diyos? Tingnan po ninyo yung Colosas 1:20. Tingnan natin muna yung Colosas. Paano tayo naging kaaway ng Diyos? 1:21. At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Nakita po ninyo? Kaya ka pala kaaway ng Diyos kasi doon sa mga gawang masasama. Ano ba yung mga gawang masasama? Di puro paglabag yan. Ang sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Ang sabi ng Diyos, huwag kang mangalunya. Ang sabi ng Diyos, igalang mong yung atamena. Ang sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng rebulto. Sabi ng Diyos, hindi ho ba, huwag kang magnanakaw. Ay puro paglabag sa kautusan ang ginagawa. Kaya nga, naging kaaway ng Diyos. Ngayon, ang sabi doon sa 8:7, balikan natin 8:7 ng Roma, maliwanag po ito mga kapatid. Sapagkat ang kaisipan ng laman, pakikipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos. Ni hindi nga maaari. Okay, galit na galit eh. Nakita ko ninyo dalawang kontrast dito, mga kapatid. Kaya nga, panawagan ng anghel, matakot sa Diyos. Ay, ano naman ang panawagan ni Satanas? Sa Israel lang yan. Nagpasakop. Sa Israel lang yan, sabi ni Satanas. O yun. Isipin mo yan. Napakagaling niya kasi galit nga siya doon sa remnant, doon sa nalabi, sa kanyang binigalit. Tama. Galit si Satanas at marami siyang alipores. Marami siyang binulag. Ang sabi doon sa Korinto, binulag ng Diyos, ng sanlibutan ito, yung mata ng mga tao. Tingnan po ninyo bakit hindi binulag. Ang sabi nila, para sa Israel lang ang 10 utos. Di ho bang sabi nila ganon? Bulag eh. Pag tinanong mo, so pwede sa inyo magnakaw? Ay hindi. Bulag. Pwede sa inyo mga lunya? Ay hindi. Ay kala ko ba para sa Israel lang? Ay hindi. Para sa Israel lang yan. So pwede kayong magnakaw? Hindi. Ay, lasing. Di ho ba nakita po ninyo? Kasi binulag po ni Satanas eh. Maliwanag na bulag talaga sila. Pag tinanong mo, pwede ba magnakaw? Hindi daw. Pero para sa Israel lang yung 10 utos. Tinanong ko, mayroon ba kayong rebulto sa simbahan? Wala. Bakit? Wala. Ay may utos daw, huwag kang gagawa ng rebulto. Ay para sa Israel pala yun eh. Nakita po ninyo mga kapatid, alam mo kung bubuksan po natin yung isip natin dito, kaya pala yung panawagan ng anghel, ito yung dahilan, Brother Johnson. Ito yung dahilan kung bakit ang panawagan ng anghel sa Apokalipsis 14, sapagkat sa mahabang panahon niyurakan ni Satanas sa pamamagitan ng maliit na sungay. Sa pamamagitan ng maliit na sungay, niyurakan yung kautusan ng Diyos. At kitang-kita po natin yung epekto hanggang ngayon, Brother Johnson. Pero ito nga yung panawagan. Ang panawagan, tingnan po ninyo kung itutuloy. Matakot sa Diyos, magbigay kalwalhatian sa Kanya, magsisamba sa gumawa ng langit. Tingnan po ninyo bakit panawagan magsisamba. Kasi, papaano ba tayo sasamba sa Diyos ng tamang pagsamba? Kasi ngayon maraming akala nila sumasamba sila sa Diyos eh. Pero ang panawagan ng anghel, magsisamba kayo. Sino ang sasambahin?
sa lumalang ng langit, ng lupa. Ay bakit ganon? Ang unang mensahe, matakot sa Diyos. May kinalaman ba ang pagkatakot sa Diyos sa pagsamba? May kinalaman ba ang kautusan ng Diyos sa pagsamba? Tingnan po ninyo sa Marcos 7. Ang talata ay 7. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit? Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng tao. Yun. Kaya pala, ang panawagan ng anghel, matakot sa Diyos at magsisamba. Ang ibig sabihin, yung palang pagsamba ay meron ding kinalaman sa pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil hindi mo pwedeng sabihin na sumasamba ka kung ibang utos ang sinusunod mo. Ang sabi dito, tuloy natin. Utso, nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Kita mo? Kaya ang panawagan ng anghel, matakot sa Diyos kasi maraming tao ngayon, Brother Johnson, nilisan yung utos ng Diyos. At anong pinangahawakan? Pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Tutulan nyo ito ngayon. Anong utos ang pinag-uusapan dito? Tingnan nga natin, ituloy nga natin. Anong utos kaya ang pinag-uusapan dito? At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Yes. Tingnan nyo. Anong utos ito? Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Saan utos ito makikita? Hindi ho kayang tutulan mga kapatid. 10 utos ito. Kaya pala yung utos na binabanggit ni Kristo na nilisan nila, yun, 10 utos. Ay ito, nilisan nila, igalang mo ang iyong ama't ina. Ay yung mga tao ngayon, ganun din ang ginagawa sa 10 utos para sa Israel lang yan. Pag tinanong mo na isa-isa, may rebulto kayo sa church, wala. May Diyos ba kayong sinasambang iba? Wala. Binabanggit niyo ang pangalan na Diyos sa walang kabuluhan? Hindi. Bastos na ba kayo sa mga magulang niyo? Hindi. Nagnanakaw na ba kayo? Hindi. Pumapatay na ba kayo? Hindi. Ay bakit? Para sa Israel lang naman yan. Pero tigas pa rin kasi nga bulag mga kapatid. Kaya itong ginagawa natin ngayon na panawagan na ang matakot sa Diyos, magbigay kalwalatian sa Kanya, magsisamba. Bakit? Sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol. Ang ibig sabihin, Brother Johnson, doon sa mga taong makakarinig ng pabalitang ito, patitigasin ang kanilang puso. Alam na natin kung saan sila patutungo. Sapagkat ito'y mabuting balita. Bakit mabuting balita? Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na manumbalik sa kanyang mga kalooban. Pero kung hindi natin ito pakikinggan, yung kabutihan ng Panginoon na ito, ay wala ho mangyayari. Ang sabi tingnan po ang sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo. Hebreo 4. Sabi doon sa Hebreo 4:1, mga takot nga tayo. Sabi niya, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Verse 2, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita. Nakita mo? Gaya rin naman nila. Yung mga Israelita, Brother Johnson, pinangaralan din ng mabubuting balita. Tayo rin ngayon ay pinangaralan ng mabubuting balita. Ang problema, ang sabi dito, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Bakit? Dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Ayun, naririnig na nila, Brother Johnson, yung pabalita ng Seventh-day Adventist na matakot sa Diyos, sumunod sa utos. Ano sabi ng iba? Wala na yan. Sa Israel lang yan. Verse 3. Tingnan po ninyo sa verse 3. Sapagkat tayong nagsipanampalataya ay nagsipasok sa kapahingahang yaon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bakit hindi papasok? Ay kasi masuwayin. Paano papasok? Ay ang panawagan ng anghel, matakot sa Diyos, magbigay kalwalatian, sumamba sa lumalang ng langit. Ay ayaw naman at para sa Israel lang daw yon. Anong magagawa natin nito mga kapatid? Pero, yung ating tungkulin, Brother Johnson, na gaya ng sinasabi sa Apokalipsis, isisigaw sa buong mundo. Kaya nga ang gawain ng Seventh-day Adventist pang buong mundo po ito.
Hindi lang pang-apalit ito. Okay? Pangbuong mundo na itinuturo at isinisigaw ng samahang ito ang pagkatakot sa Diyos, sumunod sa kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ay kaso hindi natin masisisi, Brother Johnson, yung nakikita natin na nagko-comment ng mga negative sapagkat binulag nga ni Satanas eh. Bulag na bulag talaga. Nakikita po ninyo mga kapatid, nakakalungkot po itong ganitong kalagayan, pero gawain po natin, tungkulin po natin na isigaw katulad ng sinasabi sa Apokalipsis 14:7. At itong gawain na ito, Brother Johnson, kung titingnan natin sa hula, ito po yung katuparan ng hula na after. Tingnan po ninyo, basahin ko po ulit, 8:14, 8:13 ng Daniel. Pansinin po ninyo mga kapatid. Ang sabi dun sa 12, ibalik natin sa 12. Anong ginawa ng maliit na sungay? 12. At ang hukbo ay nabigay sa kanya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang at kanyang iwinaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. Verse 13. Nang magkagayoy, narinig ko ang isang banal na nagsalita at ibang banal na nagsabi sa isang yaon na nagsalita. Hanggang kailan? Nakita po ninyo, yun ang tanong. Hanggang kailan iwawaksi? Hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin at ang pagsalangsang na sumisira upang maibigay ng sanktuaryo at ng hukbo upang mayapakan ng paa? Nakita po ninyo? Hanggang kailan daw? Verse 14. At sinabi niya sa akin hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang sanktuaryo. Ang dulo nitong 2,300, mga kapatid, ilang beses na po nating diniscuss ito, 1844. At nung nag-umpisa ang 1844, bumangon ang samahan ng Seventh-day Adventist, isinisigaw ang pagkatakot sa Diyos at magbibigay kalwalatian at magsisamba sa Diyos. Mamaya, Brother Johnson, ay i-discuss natin yung specific doon sa panawagan ng anghel na magsisamba kayo sa lumalang ng langit. Yan po ay may kinalaman sa araw ng Sabat. So, eksakto yung hula, Brother Johnson, na nung natapos yung maliit na sungay, sa dulo nitong 2,300, sumisigaw yung anghel, matakot kayo sa Diyos sapagkat dumating na ang panahon ng kanyang paghatol. Kaya nga, maliwanag ito mga kapatid, na dala-dala ng Seventh-day Adventist itong pabalitang ito. Hindi ho kayang tutulan ito. Kahit to sinong gustong tumutol, hanggang tutol lang po ang magagawa nila mga kapatid. Maraming salamat, Brother Joseph. Ibabalik ko muna sa iyo. Okay, thank you, Brother Gomer. At meron akong isususog doon pero babasahin ko po yung comment ng mga ADD, lalo na si Brother Nats Benedicto. Basahin ko lang ito kasi may kaugnayan po dito yung idudugtong ko para kahit papaano ay may kasagutan po siya, si Brother Mark Mejia. Ang sabi niya, si Kristo at ang mga apostol hindi nagtuturo ng Ten Commandments nyo. Pero mo, Ten Commandments nyo, itong mga ganitong isip ay wala po ito sa ayos eh. Kasi parang tayo may gawa ng Ten Commandments para sabihin mong nyo. Isa Diyos po ito. Kasi, Brother Joseph, maputo lang kita, no? Alam mo kung bakit nyo ang ginagamit niya? Kasi hindi niya magamit utos ng Diyos. Oo nga. Kasi 10 hindi niya... utos ng Diyos, Nats Benedicto, hindi 10 utos nyo. Kasi kung sasabihin niya ang utos ng Diyos, parang ganito. Si Kristo hindi nagturo ng 10 utos ng Diyos. Hindi magkalaban na si Kristo at yung Ama. Oo, kaya tingnan mo, galing ni Satanas eh, ano? Oo nga, magaling talaga. Piling-piling yung kanyang word eh. Oo. 10 utos nyo ba yan? Huling-huli. Tapos sabi niya, na sinusunod. Sabi niya, 10 utos nyo na sinusunod. Nilabag nga niya. Nila. Kaya galit na galit ang mga eskriba at parisiyo sa kanila. Tapos ito pa, tama ka kung may maipakita ka, kaso wala sa bagong tipan na nagtuturo ang mga apostol ng 10 utos. Mayroon, sinira nila ang Sabat at inalis ni Kristo yung 10 utos.
Mamaya parinig ko na galit si Soriano, siguro. Kaso lang, baka ano naman tayo, ma-restrict na naman tayo. Isabihin na lang natin. So, ito mga kapatid, wala daw tinuro si Kristo at yung mga alagad. Alam na natin yon. Kasi nga, huwag tayong magtaka kasi nakuha na nga ni Satanas, nakaladkad na nga ni Satanas yung 3 bahagi. Basta kumontra sa 10 utos, alam na po natin yan. Kasi, sabi nga ni Brother Eric Pilais, bakit wala tayong rebulto? Naiintindihan niya, kasi tingnan po ninyo mga kapatid. Hindi siya nabulag, Brother Johnson. Hindi siya kasama doon sa mga nabulag. Oo, gumaling yung mata niya. Ito, pakita ko lang po sa inyo kung bakit nasasabi po natin na bulag po talaga. At least, salamat Brother Nas Benedicto, may ebidensya po kami at meron kaming magagamit na batayan na meron talagang mga taong bulag. Tingnan po ninyo yung 10 Commandments. Ilalagay natin yung Tagalog. Ito po yung Exodus 20, verse 3 hanggang 8. Ito po ay, ayan. Ang unang utos, nasa talatang 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ito, kay Moises daw ito. Pero, tinuturo din ito ni Soriano. Ayaw niya lang banggitin yung 10 utos. Galit nga siya sa Katoliko pati daw posti, pag binihisan, sasambahin na Kaya yun ang tinutukoy niya mga rebulto. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Ito yung sinasabi po nilang lipas. Huwag mong ipabanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. So, ibig sabihin, ito pong mga ito, hindi po nila itatakwil ito. Ngayon, ang gagawin nilang palusot, sinabi ni Kristo yan. Di ibig sabihin nga, hindi nga iso sa Israel, kasi tinuro nga ni Kristo. Ngayon, sabi nila, hindi daw itinuro ni Kristo. Itong mga ito, tinuturo naman nila, mga kapatid. At patutunayan natin na ito po'y kasama sa itunuro ng ating Panginoon. At ang sabi po dito sa ika-4 na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ito pong nasa unang tapyas ng bato na ito, mga kapatid. Ito po ay may kinalaman lahat yan sa pag-ibig ng tao sa Diyos. Magkaroon ka ng ibang Diyos, hindi ka magkakasala sa kapwa mo. Gawa ka ng sandamakmak na larawang inanyuan, hindi bahala ka sa buhay mo. Hindi ka naman magkakasama sa kapitbahay mo. Hindi ka makaka-istorbo sa kanila. Banggitin mo ang pangalan ng Diyos, laitin mo man yan, hindi naman magkakaproblema yung kaibigan mo dyan. Pananagutan mo sa Diyos yan. Dito sa alalahanin mo araw ng Sabat, hindi mo man ipangilin yan, pakialam namin sa iyo. So, ibig sabihin, ito ay patungkol sa pag-ibig sa Diyos. At ito na nga yung Sabat, Brother Gomer, talakayin natin ito sa part 2. Nakikita po natin na itong pag-ibig sa Diyos, ito po yung sinalaula ni Satanas. Ngayon, punta tayo sa pangalawang tapyas ng bato, itong nasa verse 12, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito na po yung para sa kapwa, mga kapatid. Huwag kang papatay. Para sa kapwa yan. Hindi naman Diyos yung mo dyan. Pero kasalanan din sa Diyos kasi siya nag-utos Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa kapwa. Huwag kang mag-iimbot. Ito po ay pag-ibig sa kapwa-tao. So kung 10 utos namin ito, ibig sabihin, pag pumatay ka, sa amin kayo magkakasala. Sa Adventist kayo magkakasala, ay amin So kaya ito ay kautusan ng Diyos kasi hindi mo ginalang ang ama't ina. Nagkasala ka sa mga magulang mo, pero ang malaking kasalanan mo sa Diyos. Bakit? Siya nagbigay nito Kaya nga mali po yung 10 utos nyo. Kalukuhan po yun mga kapatid. Parang ewan ko, ang magandang tawag po doon, mga taga-subaybay, Huwag kang papatay. Pag pumatay ka, sa amin ba kayo magkakasala? Kasi amin yung 10 utos. Kakasala ka doon sa pamilyang pinatay mo at sa Diyos. Kaya dapat ikaw, Nats Benedicto, matuto ka naman kahit kaunti. Kaunti lang. Paggamit mo ng termino, sabagay, ang mga nagme-message sa atin, mga kasamahan nyo, nagpapasalamat kasi nga sa ginagawa ho ninyo, lalo pong nahahayag na mali talaga kayo. At kami nagpapasalamat na lagi po kayong nandyan. Kami ay masaya pag lagi po kayo nandyan kasi kayo po ang nagiging ebidensya na tama nga po yung aming ipinapangaral. So ngayon, ito makikita po ninyo dito, yan yung 10 Commandments.
Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Ngayon, ang tanong, paano natin mapatunayan na ito ay tinuro ng ating Panginoon? Tandaan nyo ha, dalawang tapyas ng bato, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa-tao. So, puntahan natin yung Mateo 22:37 hanggang 40. Sabi po dito, at isa sa kanila na nagtagapagturo ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksohin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? So, tinanong nitong tagapagtanggol ng kautusan. Ibig sabihin, bihasa ito sa kautusan. Pero, sinubukan niya lang ang ating Panginoon kung maalam o marunong ba. Master of the law siya eh. Itong nagtanong na ito. Guro, alin ba ang pinakadakilang utos sa kautusan? Ang sagot ng ating Panginoon, verse 37, sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. So ito po yung kahulugan po yan, yung nakakulay blue na yan, pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ito yung naroon sa unang tapyas ng bato. Ano pong nilalaman yan? Huwag gagawa, o kung magkakaroon ng ibang Diyos harap ko, huwag gagawa ng larawang inanyuan, huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ipangilin mo araw ng alahan ng Sabat upang ipangilin. Patungkol ito sa Diyos. Ito yung dakila at pangunang utos. 39 at ang pangalawang katulad ay ito. Iibigin mo ang iyong kapuhan na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan at mga propeta. So, ito pong dalawang utos na ito, nauuwi daw yung buong kautusan. Ibig sabihin, ito pong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, ito po yung 10 utos. Mga kapatid, itinuro ito ng Panginoon. Ibig sabihin, tinuro ni Kristo ang pinakadakilang utos sa lahat ng napakaraming utos sa buong Biblia o Lumang Tipan ay ang 10 utos. Iyan po kung uunawain lang natin. Kaya nga, marami po kaming napuntahan tulad po niyan. Napuntahan ko po yan. For God and for mankind. Love God above all. Love your neighbor as yourself. Yan. So, ito ay makikita natin na ito po yung laman ng 10 utos. Tulad po nito. Ayan, isa rin po yan sa mga napuntahan nakita ko. Kaya lang, ang nangyari po sa 3 utos, binago. Yan, mangiling ka tuwing linggo at pistang pangilin. So nakikita po ninyo ngayon dito kung paano minamaniobra ni Satanas. Yung pong 10 utos na kumpleto, pinakialaman niya. Kaya nga tayo ay naniniwala, Brother Gomer, na kung ang nasa 10 utos, malamang ito tanggap ito ng dating daan eh. Kasi linggo yung nandyan. At kaya hindi niya matanggap doon dahil Sabat yung nandun eh. Pero kung ang 10 utos ay linggo, ay hindi talagang siguro galit na galit si Soriano kung sa magtuturo na wala ng 10 utos, kung linggo ang nandun. Malamang. Malamang, bro. Ay, sigurado yan. Sigurado pati yan si Nats Benedicto at si Orolfo at iba pa dyan. Kung linggo... Itinuro ni Kristo yan. Yan. Oo, ganun talaga yun. Kasi yan naman talaga ang hindi natin maitatanggi dito sa sinasabi ng ating Panginoon eh. Oh, yan ang dakilang utos sa kautusan. Oh. So, makikita po natin dito ngayon na itong kautusan ito, itinuro ito ng Panginoon, pag-ibig sa Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, at pag-ibig sa kapwa na gaya ng sa sarili. So, pag mag-ibig ka sa kapwa, gaya ng sa sarili mo, hindi igagala mo yung ama't ina. Kapwa mo din yan eh. Huwag kang papatay, mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Kaya nga, pinag-aralan natin ito, Brother Gomer, na itong mga utos na ito, gumawa ka ng kasalanan, kahit anong kasalanan, connected talaga rito eh. Tama. Oh, sige nga. Kaya nga, Brother Johnson, sige. Yung sinasabi nga natin. Yun rin, kundi lang. Balik, mag-isip po kayo, mag-isip po kayo, mga kapatid, ng kasalanan na sa tingin nyo, walang kaugnayan sa 10 utos, at sabihin nyo, i-comment nyo, at ipapakita ho namin sa inyo. Connected po dyan. Sige, tuloy po, Brother Gomer. Ayan.
Kaya nga ito, makikita po ninyo mga kapatid, kung babalikan natin, Brother Johnson, yung Apocalypse, pansinin po ninyong mabuti, ha? Ano nga natin, ilagay nga natin sa English, yung Apocalypse 14:6. Ilagay nga natin sa English. Meron gusto kong ipapansin dyan eh. And I saw another angel fly in mid-heaven, having the everlasting gospel. Ito talaga yung ebanghelyo, Brother Johnson. Tama. Okay? To preach unto them that dwell on the earth, to every nation, every tribe, every tongue and people. Ito yung mabuting balita. At ang sabi doon sa verse 7, sabi niya, saying with a loud voice, fear God. Ay, hindi naman kayang tutulan, Brother Johnson, nitong mga ito na ang fear God ay may kinalaman talaga yan sa pagsunod sa utos ng Diyos. Tama. Kaya nga, yung pangangaral ng kautusan ng Diyos, bahagi po yan ng gospel, ng ebanghelyo. Hindi ka po pwedeng mangangaral na sabi mo wala ng utos. Hindi pwedeng ganon. Ngayon, bakit ito ay napakarami ang ayaw tumanggap? Tingnan po ninyo doon sa, ito na yung binabanggit ko kanina pa, Brother Johnson. Tingnan po ninyo. Ikalawang Korinto, tingnan po natin. 2 Corinthians 4, verse 4. Sa English mo na rin ilagay. Bakit hindi makita ito ni Nats Benedicto at ng marami pang iba? O sa Tagalog muna. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo. Ang ipinapangaral sa Apocalypse, Brother Johnson, ebanghelyo. Pero si Satanas, busy. Binubulag niya ang pag-iisip ng marami. Tama. Pakilagay sa English ito. Ang sabi niya sa English, yan, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kaya pala kahit anong sigaw natin dito, Brother Johnson, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa tao, wala na yan. Hindi itinuro ni Kristo yan. Hindi itinuro ng mga apostol. Pero pag nakabasa tayo ng talata, wala din. Wala. Kasi hindi daw itinuro ng apostol. Hindi ba itinuro ng apostol? Sige nga, basahin nga natin. Basahin natin ang Santiago. Tingnan natin ang Santiago 2. Sa Santiago 2, umpisahan natin ang talatang 10. Tingnan po ninyo. Hindi ba itinuro ito ng mga apostol? Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Aywan ko kung nakaredy na si Satanas na bulagin si Nats para hindi niya maintindihan ito. Bulag naman ah. Bulag na, Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, gayon may natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Verse 11, sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya. Saan ito mababasa? 10 utos, Nats Benedicto. Itinuro ni Santiago. Ang sabi, yung nagsabi na huwag kang mangangalunya, siya rin ang nagsabi na huwag kang pumatay. Siya rin ang nagsabi, huwag kang magnakaw. Siya rin ang nagsabi, alalahanin mong sabat. Siya rin ang nagsabi, igalang mong iyong ama't ina. Tingnan mo, ang sabi niya, yung tumutupad sa buong kautusan at natitisod sa isa, makasalanan sa lahat. Ay, ewan ko kung yan ba'y malabo. Sasabihin mo, hindi tinuro ng mga apostol. Ay, ewan ko kung anong sasabihin mo. Ano na naman kayang palusot mo rito? Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, nagiging suwail ka sa kautusan. Tingnan mo na. Kung ikaw pala hindi nangangalunya, sabihin natin, hindi ka nga pumapatay. Hindi ka nagkakaroon ng ibang Diyos. Ayaw mo naman sa sabat. Ano sabi ni Santiago?
nagiging suwail ka sa kautusan. Ay bakit? Kasi kung ganapin mo ang buong kautusan at ayaw mong ganapin yung isa, makasalanan ka sa lahat. Sasabihin mo, hindi tinuro ng mga apostol. Naku po, yan talaga ang makikita po ninyo mga kapatid. Puro tutol lang ang daladala. Mabuti pa nga si Satanas. Tumakas sa Panginoon Naramdaman niya yung kanyang pagkatalo, Brother Johnson, lumayas Kumbaga kahit papaano may hiya ng kaunti. Ganon ba yun? Diba? May kaunting hiya pala. Oo, may kaunting hiya si Satanas kasi nung hindi niya makuha sa ating Panginoong Isus, umalis Ay, yung iba? Ay, itong taong ito nandito pa rin. Oh, wag naman lumayas para pampagana tayo. Nakita po ninyo mga kapatid. May hiya. Talagang matigas na Ayaw na talagang, kumbaga, sasabihin mo, hindi itinuro. Ayan, ang liwanag. O si Apostol Pablo naman. Tingnan naman natin si Apostol Pablo. Roma 13. Tingnan niya natin. Talatang 8. Huwag kayong magkautang ng ano pa man sa kanino man, maliban na sa mga ibigan kayo sa isa't isa. Sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakakaganap ng kautusan. Verse 9. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya. Nasaan yan? Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mananakim. Nakita mo? Sasabihin mo, hindi tinuro ng mga apostol? Ay si Kristo. Yung itinuro na ni Brother Johnson kanina. Si Kristo, itinuro ba? Tingnan natin. Mateo 19. Yeah. Talatang 16. Larito, lumapit sa kanya ang isa na nagsabi, Guro, anong mabuting bagay na gagawin ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano sabi ng Panginoon? Verse 17. Sinabi sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na sayang mabuti. Datapwat, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Ay ano-ano yon? Sabi doon sa 18. Alin-alin. Sinabi sa kanya, alin-alin. Sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Nasaan yan? Huwag kang magnanakaw. Ay hindi ba nasa 10 utos yan? Naman. Tapos sasabihin nyo, hindi tinurong 10 utos. Malabong aral yan. Yan ang wala sa katotohanan. Kaya nga, napapatunayan lamang na yung 2 Korinto 4:4 ay alam na ninyo kung kanino natupad, Brother Johnson, mga kapatid. Oo, klarong-klaro. Ang liwanag po niyan Tapos ito pa, tingnan po ninyo. Sinasabi ba ni Kristo, wag nang sundin yung kautusan ni Moises? Yan ang mali na ninyong kaisipan Yan ang malaking mali na ninyong kaisipan. O balikan natin yung kanina, yung talata na aking binasa sa Marcos 7. Tingnan po ninyo. Sabi nila, ay, wag nang sundin yung kautusan ni Moises. Ano sabi ng Panginoon doon kanina? Marcos 7:7. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ay bakit? Makinig ka, Nats Benedicto. Bakit walang kabuluhan ang pagsamba mo? Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Utos ng tao ang gusto nyong sundin Verse 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Ang sabi ni Kristo, hindi 10 utos nyo. Hindi ganon. At inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Verse 9. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos. Ay anong utos ng Diyos itong pinag-uusapan dito, Brother Johnson? Tingnan mo sa verse 10. Sapagkat sinabi ni Moises, ayun pala ang binabanggit pala dito na utos ng Diyos, sinabi ni Moises. Hindi. Yan. Kautusan ni Moises. Hindi na sundin dahil si Moises ang nagsabi. Ay, wag nang sundin si Moises. Magkalabang kayo ni Kristo. Kasi dito maliwanag na itinuturo ni Kristo kung ano yung sinabi ni Moises. Nakita mo na? Ay, pero bulag ka nga. Sabi nga, sa talata. Kaya hindi mo makita. Hindi nga. Sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Kaninong utos yon? Utos ng Diyos. Sinabi ni Moises. Tanong, susundin pa ba? Hindi na. Sabihin mo, hindi na.
Sinasabi pala ni Kristo, sundin si Moises. Ayun, yan ang maliwanag. Ito pa, isang talata pa. Juan 7:19, tingnan mo. Sasabihin mong hindi itinuro ni Kristo? Naku po. Hindi baga ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Sinong daw nagbigay? Si Moises. O di kautusan ni Moises ito? Ayun, tama. Ano sabi ni Kristo? Huwag nyo nang sundin. Yun ba? Wag lang yung tato, sama. Naku mga kapatid. Hindi baga ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? At gayon may wala sa inyong gumaganap ng kautusan. Bakit ninyo pinagsisikapang ako'y patayin? Tanong, mga kapatid. Yung mga hindi bulag. Itinuturo ba dito ni Kristo yung kautusan na ibinigay kay Moises? Kita po ninyo, kaya yun yung mga palusot na, iba ang utos ni Moises, iba ang kay Kristo. Ano yan? Mahinang klaseng argumento po yan. Kaya nga, sabi ko nga, Brother Johnson, ang sino mang hindi sumusunod or susunod sa kautusan ni Moises, hindi maliligtas. Tama. Para sabihin ninyo na, iba ang utos. Kautusan ni Moises, kautusan ni Kristo. Wala hong ganun. Brother Johnson. Okay. Ayan. So, malinaw na po mga kapatid. Tanda natin. Pabalita ng unang sinugong anghel, everlasting gospel. At hindi lang po talaga tumama yung interpretation ni Brad Ely, kaya akala po nila Brother Nas Benedicto ay walang kinalaman yung everlasting gospel doon sa kautusan ng Diyos na isinulat ni Moises sa kanyang aklat. Yung kautusan ni Moises po kasi, ito yung aklat ni Moises. Yung tawag po dyan ay Torah. Tawag po dyan ay Book of Moses or 5 Books of Moses. Yan yung Torah. Sa Tagalog ay kautusan ni Moises, sa English ay Law of Moses. Pero hindi po kanyang utos yun. Kautusan ng Diyos yun. Sinulat ng Diyos sa bato yung 10 utos. Sinulat naman ni Moises sa aklat. At yung iba pang mga utos na hindi naman sinulat ng daliri ng Diyos ay ipinabatid na lamang nyo ito kay Moises. Sinulat ito ni Moises. Kaya yung unang 5 aklat sa Lumang Tipan, ito po yung kautusan ni Moises na tinatawag. Nandyan yung tato, nandyan yung huwag magsusuot ang babae ng para sa lalaki. Ayan. At alam mong naging problema kasi nito mga dating daan, Brother Johnson? Hindi binasa ni Brother Eli Soriano sa kanila itong mga talatang binabasa natin ngayon. Oo nga, kaya hindi nila matanggap. Kaya nagugulantang sila eh. Binasa na ba sa inyo ni Brother Eli itong mga talatang ito? Hindi, kasi magiging natatandaan ko nung araw, sabi ni Brad Eli kay kami kung ako ang magtatanggol sa doktrina ng Adventista, walang mananalo sa akin. Sabi niya dinig na dinig ko, tandang-tanda ako pa yan kasi alam niyang matibay ang doktrina natin. Siya bilang dating daan, marami po siyang talo. Hindi niya lang ina-upload pagkatalo siya. Kaya nga hindi niya ina-upload sa kanya. Lang ni Soriano sa kanila, yung mga parang talatang pabor sa kanila. Halimbawa, Gawa 13:39. Ganon. Hebreo 7:12. Yeah. Yan ang mga pinagbabasa ni Soriano sa inyo. Pero itong mga binasa natin yan, Brother Johnson, binasa ba ni Soriano sa inyo yan? Hindi, kaya hindi nila alam. Kaya lang, ang nangyari, bulag na nga wala na tayong magawa. So, okay.